ano na po kaagad, December 22 na agad. Okay, so mamaya mga kapatid, na-finalize na ni Ma'am Manilyn. So magpo-post na po ako kung sino yung magde-defend ng kanilang mga thesis at saka yung apologetics paper, no? So we've got the final list, yung tinatawag na finalist. Finalist. Ang nasa listahan ko yung pinakauna ay si Major Aris sa aking listahan. Ang pinakahuli na magde-defend sa aking listahan ay si Ma'am Janice. Kaya lang wala si Ma'am Janice ngayon kasi nagpaalam siya na mayroon silang crusade at hindi siya makaka-attend gabi-gabi. So, yun po ang nasa ating sit-up sa mga magdi-defend. Mayroon po tayong 27 na naka-schedule mag-defend. Medyo kukulangin yung oras natin, no? So, starting next week, wala na po tayong klase gabi-gabi mga kapatid. Kasi po kulang ang oras, no? Sa Sunday, mayroong 10 na magde-defend. 10 yung magde-defend. Sa gabi-gabi, mayroong mga 2 magde-defend. At sa 17, may mga 10 din na magdi-defend. A total of mga 27 ang yun nandito sa lista. So, yun naman din po yung nasa lista, yun din po ang may mga pinatahi na regalya. Kasi po yung hindi po nagpatahi ng regalya, automatic po ang decision nila ay sa June na po sila gagraduate. So okay pa rin po yung June, no? Kaya lang po, hindi na po kasali sa Vision Israel. Kasi po late na po ng 6 months. Hindi na po mahahabol yung ating study sa doctoral pag late po ng 6 months. Malaki po kasi ang agwat ng pag-aaral sa doctoral sa loob ng 6 months. Kaya ang the only way na makahabol sa Israel ay yung mag-decide bukas. Kasi bukas ang huling pagtanggap ng mga mananahi sa ating regalya. So if you decide, you simply decide at magpadala na po ng 3,750 bukas para sa regalya. No? Kasi po, yun po ang pinakauna. Yung defense mga kapatid, mapapakiusapan natin yan na medyo ano po muna, installment na lang, no? Hanggang sa December 20. Magkita-kita tayo dito sa Manila, no? Pero yung regalya, hindi pwede pakiusapan yun. Kasi itatahi yun eh. No? Sana po naintindihan ng lahat po. So,
Ito naman po ay announcement natin ay parang 3 months na ito, balik-balik lang, di ba? So, no hard feelings na po tayo, no? Pero wala namang problema kasi siyempre tuloy pa rin yung doctorate na pag-aaral. Kaso nga lang, mamimis natin ang ating Vision Israel. So sa ngayon, mayroong 27 na sasama sa graduation at siyempre kasama sa Israel. Mayroon tayong mga 5 na hindi master's degree ang gagraduatean. Sila po ay bachelor's or diploma of studies in divinity na wala po silang graduate level studies. So, ibig sabihin mga kapatid, sa gagraduate ng diploma of studies in divinity at saka sa Bachelor of Studies in Divinity, mga ano po yan sila, mga 5. No? Mga 5. So, a total of mga nasa 33. 33 po tayo na gagraduate, kasama na po ang bachelor's or diploma of studies in divinity. So masaya na rin po yan, 33. No? Bukas, magpapasurvey tayo mga kapatid kung ilan talaga po ang inyong mga kasama. No? Kayo pong mga 33, no? I-determine nyo na po kung ilan ang inyong mga kasama. Tapos, kasi pinag-iisipan pa rin namin kung sa San Jose del Monte tayo or dito lang tayo sa Cubao. Pag sa San Jose del Monte, mura lang mga kapatid. Kasi po, Adventist yung may-ari, pinagbigyan po tayo. So, makakamura po tayo. Pag ito po tayo sa Cubao, medyo may pagka-Juni po ang Cubao eh. Alam po ba yung pagka-Juni? Kung ano po yung, intindihan niyo po ba yung may pagka-Juni? Sino ang mabilis dyan mag-isip? Walang mabilis mag-isip. Juni, kamahalan. Juni kamahalan. Okay, so may kamahalan po sa Cubao. Okay, may kamahalan po sa Cubao. Ang kagandahan lang na sa Cubao mga kapatid, makakagala-gala kayo sa free time. Opo, pwede kayong pumunta ng Manila, pwede kayong pumunta sa Manila Bay, manood ng sunset, o pwede kayong pumunta sa Lunita Park. Yun, marami kayong mapupuntahan kasi ang half day lang naman po yung ating affair sa Thursday. Tapos sa Friday, half day lang din po yung ating affair. Kaya lang may pagka-Juni sa Cubao. Pag doon naman pag na-finalize natin mga kapatid at doon tayo sa San Jose del Monte, nakakulong po tayo sa isang resort. At ang resort na yan ay hindi malayo po yan sa syudad. No?
So, ang gagawin lang natin sa free time natin ay magkwentuhan ng magkwentuhan. Wala tayong gala-gala, no? Kundi gali-gali lang. Gali-gali, galigong. Gali-galigong. Yun lang. Pero mura, no? Kamura tayo. At saka, yung pagkain natin, libre na po. Libre na po. Kasi kasama na po sa package. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Pero pag sa Cubao, wala pong libre. Kasi po, naka-hotel po kayo at magbabayad po tayo ng binyo. So, instead na makain natin yung ibabayad natin sa binyo, hindi na natin makakain. Ang may-ari na ng binyo yung kakain doon. Anyway, malapit lang din sa 7-Eleven. Mayroon naman 39ers sa 7-Eleven. Okay na rin yun. No? So, pagdidecidean natin mga kapatid. Pero bukas, magpo-post si Ma'am Sherlyn. Tapos pag-isipan nyo na ng mabuti mga kapatid kung ilan po kayo. Say for example, Blasito Laig +1 = 2. Ibig sabihin, 2 yung babayaran doon sa ating venue. No? Ang kagandahan po dito din sa Cubao ay merong gala. No, maraming magagalaan eh. Syudad talaga ito eh. No? At kami naman po ay sawa na sa gala dito. Pero yung medyo hindi pa masyadong nagsasawa, makakagala ng mabuti, no? Kasi almost 1 day ang free time eh, no? Imagine sa Miyerkules, 2:00 ang chicken. Tapos ang ating consecration sa Wednesday ay 7:00 pa ng gabi. So, mula sa 2:00 hanggang sa 6:00, pwedeng gumala sa malalapit lang. Pagka Huwebes, mag-start tayo ng 7:00 ng umaga, tapos tayo ng 12:00. After sa lunch, gala hanggang 7:00 ng gabi, 8:00 pa, no? Pwedeng gumala, no? Pagka Biyernes, start tayo ng 7:00, tapos ng 12:00, gala na naman, no? Pagka sunset, wala na po. Buong Sabado ay simba na po. Pwede rin tayo magsimba sa ating grupo. Pwede rin po kayong pumunta anywhere with Jesus. Kasi marami namang simbahan sa Manila. So, yun po ang ating mga kapatid. Pag doon sa San Jose del Monte, makamura tayo. Kasama na ang pagkain sa package. Hindi naman talaga libre, no? Pero kasama sa package. Halos parehos lang ng babayaran dito sa syudad. Ang kaanuhan lang sa syudad, walang free food. Hindi kasama yung food. Kasi mahal ang hotel.
So yun po ang mga pag-aanuhan natin mga kapatid. So pag survey ni Ma'am Sherlyn bukas, mag-respond po kayo o baka hindi bukas, ngayong gabi na, no? Magpo-post siya. Siyempre, ang decision niya ngayon at decision niya bukas ay halos parehas lang naman. So, magpapapost na siya mamaya or kahit nga mamaya, kahit nga ngayon siguro, baka magpapost na siya para masurvey na kung ilan talaga. Kasi kung ilan talaga ang pupunta, kasama na ang mga ang 4 years old and above, kasi may charge na po sila, full charge po sila. Ang hindi lang kasama sa charge ay yung 3 years old. So, ilista nyo na kung huwag nyo nang isama yung sarili kasi automatic na kayo po darating. So, say for example, Doc Radja plus 2 equals 3. Ibig sabihin, 3 kami na darating sa sa venue. 3 kaming magpapa-reserve ng venue, sa venue or ng accommodation. So, yun po mga kapatid. Pag isa lang po kayo, ay huwag ninyong lagyan ng plus. Kasi automatic na isa lang po kayo. Malinaw po ba yun mga kapatid? Yun po ang magdidetermine kung sa San Jose tayo or sa Cubao. Meron po ba kayong gustong itanong bago po tayo dumako sa ating leksyon? So malinaw po? Malinaw po, Doc. Malinaw. Silence means yes. Okay, so mamaya ipapakategorize natin ang ating mga pagpatahi. Kasi po ngayon insert. Una medium, sunod large, sunod medium, sunod small, medium, large, small. Ang hirap isipin. Papakategorize natin mamaya at ipopost natin para hindi po kayo malito. Pag, say for example, ito po ay XL. Ito po sila yung mga XL. Nandoon ang inyong mga pangalan. Para ma-check ka agad. No? Sunod, medium. Ito po yung mga medium. Sunod, ay ano ba sunod sa medium? XL, L, large, medium, at saka small. So yun po ang malalagay doon mga kapatid. Para mas madaling i-check. Kasi yung magtatahi mga kapatid ng aming agreement December 15 tapos na. So mayroon lang silang 10 days na lang para tapusin ang ating pinapatahi ng mga regalya. Sa mga babae, 2 lang naman yung babae natin nagagraduate. Huwag lang po muna kayong mag-skirt siguro. Pantalon na lang po. Mura lang naman yung pantalon, mga 250. Para medyo makagaan-gaan sa expenses. Okay. So, yung complete set na lang ang babayaran. Sa taas, wala na pong skirt. Later na lang magpagawa ng skirt pag meron na tayong kung gusto niyong baka uniform po kayo,
sa loob ng church kung mayroon kayong promotion, no? Promotion. Isuot nyo ang inyong mga uniform. Ang inyong mga ranggo, mga kapatid, pag kayo po ay ang ranggo ay major, ang advice po ng ating national director ay tanggalin nyo ang inyong ranggo sa loob ng church. Ang pwede lang maglagay yung hanggang captain lang. Ang major ay hindi na po. Patanggal na po yung major. Pero kung ang ranggo nyo ay captain, pwede nyong isuot po yung ranggo ng kapitan. Kasi po si Jesus naman po ay Jesus is our captain eh. Okay. Yan lang po ang ranggo na mayroon sa Biblia, yung kapitan. Except for the centurion sa Romano, sa Roman soldiers, no? Pero yung major, yung colonel, ay hindi na po sila maglalagay sa loob ng church. Okay. So, malinaw na po mga kapatid. Let's go to our lesson. So, nakikita na po yung ating screen mga kapatid. So ito po ay the 9 factors affecting midweek prayer attendance. Unang-una yung midweek service engagement. Na-discuss na po natin ito na napaka-importante ng engagement. At ito po ay nakakatulong upang i-hold ang isang tao upang siya po ay patuloy na mag-attend ng midweek prayer meeting. It is because he is particularly engaged into the midweek service. Mayroon siyang connection, nakaka-connect po siya mga kapatid. So when it says engagement, yung mayroon siyang direct connection to the service. It may be na ang engagement niya ay mayroon siyang bahagi. Siguro ang engagement niya is prayer. Ang engagement niya is nabibigyan siya ng opportunity na mapakinggan. There are many aspects of engagement mga kapatid. As long as ang ating programa ay nag-i-involve ng mga attendees na sila po ay engaged, konektado, sila po ay patuloy na magtatangkilik sa programa natin sa midweek service. So, tanungin natin ng ating mga sarili, what aspects made it
engaging for you. Yung mga program natin. Ganon din po, no? If after ma-apply natin ito sa ating mga sarili, tanungin po natin and on behalf of our brothers and sisters, ano po mga aspeto na sila po ay may engage po doon sa programa. So, are they connected? No? Okay. Pangalawa na factor that affects our midweek prayer meetings attendance is relevance. So, tanungin natin ang ating sarili, what makes the midweek program relevant to me? So, after matanong natin ang ating sarili at nasagutan na the midweek program is relevant to me, then we also ask, if we are a leader, tanungin din natin, ano pong party ng midweek program or aspects of the midweek program na yung aking member, kung tayo po ay pastor, no? Kung tayo ay elder, na sila po ay nakaka-relate, no? Ang programa ay relevant sa kanila. So, yun po. Number 3, ito po yung na-discuss na rin natin dati, the impact of the message. Is the message timely for them? Palagi ba silang natatamaan sa mensahe? Yung aking may bahay, mga kapatid, palagi niya sinasabi sa akin na ang gusto niya raw na mensahe yung tinatamaan siya. Ibig sabihin lang, mga kapatid, no, pag tinamaan ka ng mensahe, meaning to say, mayroong impact yung mensahe. Mayroong relevance sa'yo. It's timely sa buhay mo. Kaya importante din na pag tayo po ay gumagawa ng mensahe sa panahon ng midweek, it should be done with much prayer para ang banal na espiritu ay magbigay sa atin ng impression. Ito ang mensahe na dapat maiparating sa midweek na ito. So, impact of the message. Pang-apat is technological integration. How has the integration of technology such as online streaming or virtual participation influenced your engagement with midweek service? Okay. So, may mga panahon na hindi maganda ang kalusugan. Di po ba? May mga panahon na pagod sa trabaho at hindi makakapunta sa sa church. Mayroon bang option ang simbahan na ginawa, tinake advantage yung technology para nga kung hindi naman makarating sa simbahan, at least maka-access sila through the online connection. So, technological integration. Mayroong physical worship, mayroong connection sa church, physical, pero
at the same time, yung mga hindi nakapunta sa church, dahil medyo pagod, malayo ang trinavilan, no? Malayo ang biyahe. So, hindi naman talaga maiwasan mga kapatid, no? May mga panahon talaga na pagod tayo, hindi tayo makapunta sa church. Pero we can connect virtually, no? So, is the church utilizing the technological advantage? Is it being integrated in our church programming? Panglima, leadership effectiveness. From your perspective, what qualities or actions of pastoral team contribute to effective leadership during midweek services? So, how strong is the pastoral team? No? Yung mga nagli-lead sa midweek services, isa din yan na factor. Is the service well organized? If there is a care group, a meeting within the midweek services, when they separate to each of their care group, if the care group is meeting on midweek, is it well organized? Are the leaders ready? Nakahanda na ba ang kanilang mga module? Nakahanda na ba ang kanilang mga guides? Were they able to practice before coming? Nagkaroon ba ng parang facilitators meeting para handa po sila? Leadership team. Number 6, community connection. Describe a time when you felt strong sense of connection to the church community during a midweek service. Connection. When we speak of connection in this particular part, known as community connection, this is about a sense of belongingness. Do the church members feel a sense of belongingness? Do they belong? Or they are just there? Wala naman tayong pakialam na nandoon sila. Ganun po ba yung attitude natin, mga kapatid? No? So people just go in and then they go out. They go in and then they go out. They go in and then they go out. And then they don't anymore go in. Ganun lang yun, no? Ang rason ay wala naman silang pakialam sa akin, no? Hindi nga po ako natanong. Kasi po, kulang po sa tinatawag engagement. Ang program, parang ang midweek prayer ay bisper meeting lang, no? Iba po ang bisper meeting, iba po ang prayer meeting. Pero may mga prayer meeting na parang bisper meeting lang. Kulang ng engagement, kulang ng connection, kulang ng, sa Bisaya pa, kulang og panghimamatay. Panghimamatay ba? Tama ba? Sa Bisaya? Panghimamat, no? Kulang ng tinatawag na connection, community Yes, Doc. connection. Yes, Doc. There's no community. Paano ba Tagalog yan? Walang pagkakasama-sama. There is no... Wala pong pagkakaisa. Pwede rin. Or, Pwede rin kakaisa, no? or cooperation. Unity, I mean, unity. Walang pagkakaisa.
So, yung meron silang community is actually mayroong communality, no? So, yan po ba ang feeling nila na parang excited sila palagi dahil mamimit naman nila yung mga kapatid na so caring, so pwede rin na excited sila kasi after sa service mayroong pansit, no? Mayroong snacks, no? Kasi po ang pagkain din po ay isa po 'yan sa tinatawag na na one way na tayo po ay nakakapag-connect with each other. Kasi siyempre sa panahon ng kain-kain, mayroong kwentuhan, no? Pero kung too formal lang ang ating programa, no? Pasok, labas, tapos hindi na papasok. Ganun lang yun, no? So, what factors contributed to the feeling of being connected with each other? So, kung wala silang feeling ng barkadism, medyo malalim yun, no? Barkadism talaga, no? Kung wala silang feeling ng ganun, okay, nandoon sila sa labas sa panahon ng prayer meeting, no? Okay. So, pasensya na po sa bagong word, barkadism. Okay, have you experienced feelings of spiritual burnout? Yung ano ba? Yung pagod ka at nawalan ka na ng gana, yun ang burnout. No? Pag ikaw ay pagod, mayroon pang gana, hindi ka pa burnout, pagod ka lang eh. No? Pag nandoon pa yung yung parang yung init, no? Gusto talaga magsimba, kaya lang pagod. Hindi ka pa niyan burnout. Pero kung pagod ka at wala ka ng ganang magsimba, yun burnout na yun mga kapatid. So, that's spiritual burnout. Dumarating ba sa ating panahon na mayroon tayong ganyan na experiences? At tayo po'y napagod. Hindi lang po pagod, kundi walang gana. Lalo na pag sinasabi natin na wala akong ganang sumimba kasi nandyan si kapatid na so-and-so, no? So, iba na po yan, no? So, what circumstances or factors contributed to this experience? Bakit ka na burnout? So, you have to search yourself. At napaka-importante ng church visitation sa ating pastoral ministry. In-encourage natin na pag umabsent ng isang beses, bisita ka agad kung bakit siya umabsent. Baka ang anak nagkasakit. So pag binisitahan mo agad, ang feeling niya, you care. No? You care. Pero pag hindi siya nakadalo sa simbahan, tapos hindi mo binisitahan, yung anak pala ay nagkasakit, lalo na walang pera, masakit po yun. Hindi lang po yun may sakit din po yun. One thing I like with the Iglesia ni Cristo is they are very much zealous in visitation. Absent ka lang ng isa kasi sa kanilang simbahan, pagpasok mo, babaligtarin mo yung pangalan mo. Ibig sabihin, present ka.
meron silang chart na nandoon yung pangalan mo eh. Parang katulad sa atin, yung sa atin naman ay yung tithes and offerings na envelope nakalagay doon. Sa kanila, board, no, may pangalan sila. Pag present sila, babalik na rin. Pag hindi sila present, titingnan niya ng diakono, sino yung mga absent ngayon. Okay, so sabihin ng head deacon na okay, ikaw deacon 1, ikaw naman ang in charge sa area na yan, bisitahan mo ito si kapatid kasi hindi nakadalaw, hindi nakasimba. Ikaw sa area 2, deacon for area 2, no? Bisitahan mo ito si kapatid, hindi nakadalo. Ikaw naman, deacon number 3, bisitahan mo ito si kapatid, hindi nakadalo. Within that week, mga kapatid, bibisitahan po yung member. Bakit hindi nakadalo? Alam ko ito mga kapatid, kasi po, when I was first year college, ang boarding house ko sa Tacloban ay Iglesia ni Cristo ang may-ari. At minsan ay nakadalo na ako sa kanilang simbahan, 2 times yata ako nakapunta. No? Pag hindi sila magsimba, andyan na kaagad ang diakono, nangungumusta na. Bakit hindi sila nakasimba? Di kasama na rin ng mayroong nagdadalaw sila eh. Siyempre, kasama na rin ang aming debate sa pagdadalaw nila. Kasi alam nila na kami 70 Adventist, kada dalaw, debate. So, ganun sila kasigasig magdalaw. Tayo, absent, wala. Absent, wala pa rin. Pag mga ilang buwan na nawawala na, wala na, late na, too late na, no? So, may mga panahon din na ang reason bakit hindi makadalo is the distance and transportation challenges. When we say distance, medyo may kalayuan. At hindi lang po may kalayuan, mahirap din po yung transportation. No? So ano pong ginagawa natin when it comes to this particular problem para hindi nila ma-miss yung tinatawag midweek services? We can incorporate technology. So ang tanong dito, how do distance and transportation challenges impact your how do distance and transportation challenges impact your decision to attend midweek services? Malaki pong bagay eh. No? Pag malayo, wala pang pamasahe. Wow. No? So, ano po mga solusyon? Yes, isa yun, integration of technology. Pangalawa is the creation of the so-called visitation prayer meeting. So, hindi na po sila pupunta sa church for a prayer meeting, kundi doon na sa kanila i-hold ang prayer meeting. Sa church ko dati, I had 14 churches yata. May isang church na ang mga simbahan mga bahay ay medyo may kalayuan. Tapos, ang ginagawa doon sa isa kong church, meron silang, nag-iikot po sila bahay-bahay. This week, ito si Family A, ang host doon sa kanila ang worship.
prayer meeting. Sunod na week, doon sa isa naman na kapatid, ang prayer meeting. And every time mayroong yung family host, naghahanda sila. So, ang saya mga kapatid no? Kasi po, excited palagi yung uma-attendant kasi siyempre may kain no? Ganun lang talaga pag mayroong kain, nakakatulong doon sa excitement No? Ano lang naman, mga pansit-pansit lang, no? Minsan sa Bisaya, binignit, kung ano-anong mga preparation. No? So, the distance, kasi hindi mo pwedeng hakutin yung anong tawag, i-uproot yung bahay at ilagay doon sa tabi ng simbahan. Doon sa church ko na yon wala namang katulad dito sa atin may mga tricycle. Pag dumaan ang bus, idyo lang sa isang araw, 100, 200 pala, no? Isang araw. Okay, na-exit ko ba mga kapatid? Hindi po, Doc. Ha? Hindi po. Hindi po, Doc. Ano ba itong bakit parang may nakatabon What's this? Okay. No? So, yun po mga kapatid. Number 9, last number. Last number, parang quiz, Okay, cultural and societal influences. In your view, how do societal trends or cultural influences affect the way Seventh-day Adventists engage with midweek services? Can you provide examples from your own observations or experiences? Cultural and societal influences. Wala siguro masyado sa atin mga kapatid kasi nandito naman tayo sa urban, pero dun sa rural areas, malamang mayroong epekto ang cultural, no? At saka societal influences. Or pwede rin dito sa atin sa syudad, ano bang uri na ng pamumuhay ang mayroon ngayon, no? Sa kabisihan ba? Pwede rin. Apply sa urban. Okay, so ito po yung mga factors mga kapatid. Maaari niyong dagdagan kung meron pa kayong nakitang mga factors na naka-apekto sa midweek. Meron pa ba mga kapatid? Pwede po kayong mag-share. Ano nga uli yun, Doc? Yung Ano nga po yung tanong? factors affecting midweek prayer meeting attendance. Pagod talaga ang bukid. Factors na naka-apekto. Tika lang, mahal ko. Meron po ba kayong nakikita mga kapatid bukod doon sa 9 factors? Wala, Doc. So halos na-discuss natin ang mga factors na sa atin na natin mga kapatid kung paano natin ma-improve ang ating midweek prayer meeting, ensuring that the 9 factors are being dealt with
Unang-una, ano nga po yun? Engagement, di po ba? Be sure that your members are engaged. Number 2, ano po yung number 2? Relevance. Relevance. Ang mga program mo relevant sa kanila. Yung bang what's in it for me, di ba? Anong mayroon nito para sa akin? So yun pong ano. Pangatlo, vocal memorize. Message Impact. Okay, the impact of the message. No? Okay, importante po yun. Number 4 is Technological integration. okay, technological integration. No? Importante din ang technological integration. Sa mga panahon na hindi nila mamimiss kasi hindi sila nakapunta sa church pero mayroong midweek. Kung talagang pagod, no, at saka medyo late nang dumating at medyo alanganin na pumunta sa church. Alala ko doon sa ano pa ako, high school. So, mayroong nagsisimba sa midweek na nakapantalon lang. Walang choice. Gustong humabol sa midweek galing sa trabaho. So, pasok sa simbahan. Hindi, nakahabol pa rin. Pero sa mga panahon natin ngayon, pag hindi talaga makahabol at wala ng panahon pero nandoon naman sa bahay, the integration of technology is very important. Number 5, ano po yun? Leadership effectiveness. Okay. Yung pastoral team ninyo, no? Yung programming, yung coordination. No? Okay, importante po. So, number 6. Community connection. Okay, belongingness, no? Establishing belongingness. No? Do I belong? No? Do I feel the fellowship? Okay. Number 7. Spiritual burnout. Ano po? Spiritual burnout. Spiritual burnout. Okay, what do we do for the burnout? Have you experienced it? So, what I mean ba, have you experienced? Okay, tama yan. Kasi nag-evaluate tayo sa ating personal. What I mean, no, is to find out the sources of spiritual burnout ng isang member. Kaya nga, importante na visitation talaga. Pag nag-absent, bisita agad. That is how strong is your pastoral ministry. Emphasize natin yan. Sa January, meron na naman tayong assignment ng mga pastoral assignment, pastoral assistant. Para sa mga bagong estudyante, no? So doon sa ating instruction sa pastoral assistant, emphasize natin ang importance of visitation. Okay. Pati pastor, bisitahan nyo. No? Kasi nagtaka kayo pastor, wala dito ngayon. No? Ang iniisip natin, nasa kabilang simbahan wala din pala doon sa kabilang simbahan Okay. So, kung minsan ang mga pastor pwede mag-isip ng ganun hindi naman alam nila, akala nila na nandoon lang ako sa kabilang simbahan. Kasi maraming simbahan Pero yun pala, hindi nagsimba. Talaga nandoon lang sa bahay. So, kumustahin nyo? Pastor! Kumusta? Saan ka kagabi? Di ba? Ay, kapatid, hindi po ako nakadalo kasi medyo masama ang pakiramdam ko. Pastor, pwede ba kitang ipanalangin? So yun ang mga
mga gusto ng mga pastor eh. No? Yung pastoring the pastor. Pero tayo kung minsan, pag pastor, hindi natin dinadalaw kasi ay naisip natin yung pastor ay malakas pananampalataya, pastor eh. No? Pero that's a wrong notion. No? Pastors are human beings. Sometimes nabe-burn out din sila. No? Marami namang mga pastors nabe-burn out din eh. Lalo na pag ang mga member ay medyo, lalo na mga leaders, no? Na mayroong mga hindi magandang attitude towards the pastor, no? Yung iba pa ay kagawa-gawa pa ng mga letter of, anong tawag nito? Anong letter niyan? Letter demolition? Letter of demolition? Letter Okay. Yung petition. Petitionan pa yung Petition. pastor. petition. Yung pastor, andin naman nila alam na yung petition nila, natuwa din yung pastor eh, kasi gusto lang transfer sa ibang distrito eh. Mag-retire na nga daw eh. Mag-retire. Pero petitionan pa. Yung ano ba, yung parang si Pagong, no? Sabi ni Matching, susunugin kita. Sabi naman ni Pagong, ay pag sinunog mo ako, hindi gaganda yung kulay ko. No? Magkakaroon ng magandang kulay yung aking bao. Sabi ng Matching, oo nga, no? Sunugin. Mas lalong gagwapo ito eh. Itapon na kita sa ilog. Sabi naman ni Pagong, huwag naman. Malulunod ako. Tapon talaga kita. Huwag, malulunod ako. Tapos, siyempre doon talaga sa ayaw. Kasi malulunod daw eh. Di tinapon. Ayun pala eh. Tawang-tawa si Pagong. Yan ang may kwento ng elementary pa yata. Grade 1, grade 2. Iwan ko kung nakarinig kayo ng mga ganong kwento eh. Yes, Doc. Parati yan. Kinikwento. So, yun mga kapatid, no? Listahan natin ng mga pastor. I-pray natin, no? Nang ako'y nag-quit sa pastoral, mga kapatid, no? Siguro for 3 years, no? Right? 3 years. Yung na-assign na pastor sa church na pinastoran ko na nag-quit ako, mga kapatid, ay hindi talaga bumisita sa akin hanggang na-transfer na lang siya sa ibang distrito. Na makaapak siya sa bahay ko ay hindi talaga nakaapak. Kasi sometimes we think na itong taong ito ay strong ito eh, no? Strong. So hindi nabibisitahan. No? Kung minsan din bibisitahan ka, mga kapatid, pag birthday mo lang. Pag hindi mo birthday, hindi ka mabibisitahan eh. So, ayun po. So, do you have any questions, mga kapatid, contributions? Gustong i-contribute, gustong i-share?
Wala. Example, pwede din Doc yung elder na mag-visit sa pastor, di ba? Yes. At yung Member, example, mag-visit sa elder, pwede rin. Oh. yung kasi yung elder na tahap lalo na kung yung pastor na na-assign o district leader ay mayroong kaluyahon. Tapos yung elder natahap parang natakot mag-advise. Tayong mga elders, tayong mga leaders, pag nakita natin na ang mga pastor ay mayroon silang weakness, no? Tayo po ang sagot sa kanilang weakness. Kasi ang mga pastor, mga kapatid, hindi naman po sila, although may mga pastor na almost jack of all trades, no? Pero may mga pastor na strong siya sa ganitong bagay, pero mahina siya sa ganitong bagay. So tayong mga elders na nakakita kung saan ang kahinaan niya, punan natin. Siyempre, for example, mahina siya sa visitation, no? Eh di, puntahan natin, tawagan natin, Pastor, magdalaw po tayo. Eh pag tinawagan mo yan, talagang na-encourage ang pastor na magdalaw eh. No? Dalaw tayo, may pupuntan tayo. Pastor, may birthday. Ganito, no? So, pag ang pastor ay mahina sa training, no? Hindi siya masyadong mahilig mag-train. Ikaw na elder, lalo na pag ikaw ay nakapag-aral na sa LIBS, no? Ikaw na mag-initiate, pastor, no? Ay mag-training po tayo na ganito. Kasi ang pastor, alam nila 'yun. Kailangan nila ng tinatawag na motivation. Kasi inaral na po 'yan eh, no, ng pastor eh, no? So, they also need motivation, they also need encouragement, inspiration. Pag 'yun ang ginagawa natin, mga kapatid, we are supporting our pastoral team. Pero kung ang pastor ay may kahinaan, tapos ikaw ay elder na kung anong kahinaan ng pastor ay tatawagan mo ang presidente ng mission, there is something in your eldership, mga kapatid. No? You should not report to the mission, because it is not your duty as an elder to report to the mission. It is your duty to assist the minister, no? Pastor, ito dalawin natin si kapatid na may birthday, no? Mayroong magpa-counsel. Huwag nating hintayin na ang pastor makadetect, kasi hindi naman yung pastor natin NBI no, na magaling mag-detect. So we compensate, no, sa yung pag ikaw ay yung tipo na instead na punan ang kahinaan ng mga pastor, ay ang ginagawa ay minaritis mo yung pastor, sinisiraan. Ano ba itong mga pastor natin hindi nagdadalaw eh. So murmur ka ng murmur sa iba ding mga member. Siyempre yung isa din, si oo nga. Hindi, walang imbes na mapa-encourage mo yung mga kapatid, napa-discourage. So, petisyonan natin. Mga ganyan na mga walang kwenta at mga hindi matured na mga pamaraan sa leadership ay
Tama. Kayo po'y dumaan na sa sa LCM BSI, sana wala nang ganyan na mga na mga attitude. Ang Amen. ating mission sa LCM BSI is to become pastoral assistants. Ang ating filosofiya is to help lighten the burden of our pastors. Yes. So, i-maintain po Can I natin share my yan. experience dito, Doc? Tayo po'y hindi po tayo nag-aral dito para maging critic. Dahil magaling na tayo, marami na tayong natutunan. Nag-aral na ng Greek, nag-aral ng Hebrew. Tapos, pagtingin natin sa pastor, hindi naman ito gumagamit ng Hebrew. Hindi gumagamit ng Greek. Mahina sa exegesis. So, tulungan natin mga kapatid, no? Huwag na tayong hayaan na lang natin kasi yun ang type niya ng pag-preach no? Yung plain preaching lang, no? So, yun po. So, I hope na mga kapatid, tayo po mga Limsians, wala pong masasabi ang mga pastor sa atin in terms of attitude. No? Na ang pagtingin nila sa atin mga kapatid is not a threat but a blessing to them. Kasi po, kung tayo po, pagtingin nila sa atin ay threat, ay hindi po naging successful ang mission ng LIMS. Gets niyo mga kapatid? Yes po, Doc. Yes. Huwag na tayong makisaw-saw doon sa mga mga critic ng mga leaders na hindi nag-aral sa LIMS. Question po. Math or Science. About midweek po. Sige po. Meron po bang ideal na oras ng pag-start ang midweek? I mean, dapat po ba siya 7, 7:30, ganyan. Meron po kasi sa amin po kasi ginagawa nila 5:30 o kaya 6 o'clock. Parang hindi na makahabol yung parang sila na lang ang gustong mag-midweek kasi yung mga galing pa sa sa malayo, hindi na makakaabot. Meron po ba tayong standard na oras or Okay. Anong gusto mong sagot, kapatid? Biblical o tradition? Tradition wala. lahat po? Okay. Yung mga oras-oras mga kapatid, tradition lang po yan. No? Wala po talaga tayong fixed na oras. Pero sa palagay nyo yung nag-i-insist talaga ng oras na ganito without considering the others, what factors po yan na bilong mga kapatid? Sa 9 factors na ating diniscuss, saan po siya nabilong? Sa distance. Distance, Doc? Belonging. Sa? Distance or belonging? Transformation challenge. Transport. Societal yan, Doc. Sa Transportation, societal. Number 9. Pwede sa number 9. Pwede siya doon sa tinatawag na yung team. Pwede sa 6. Ang daming tinatamaan dyan mga kapatid eh. Pwede sa connection. At saka yung area na magtatanong po yung member, what's in it for me? Relevance. Relevance. Yeah. At saka sa ano ba yung mayroong sa teamwork, no? Leadership pala, leadership. Leadership issue yan eh, no? So, ang dyan mga kapatid, may mga pa kasi mga leaders din na legalist,
legalistic sila sa kanilang mga pamamaraan, no? Na gusto nila kung ano ang rules na in-establish nila, dapat sumunod ka. Yun ang rules eh. Pero hindi po uubra mga kapatid eh. Kasi hindi na nga po yan umubra eh, no? Ang sa mga studies na ginawa, hindi na po yan ano na po yan, kumbaga old fashion, no? Yung mga ganyan. Dito po kino-consider, hindi po kumbaga sa produkto pa mga kapatid, no? Hindi mo ipipilit yung produkto na wala nang bumibili. You have to be innovative, no? Mag-innovate ka, no? Kasi po pag hindi ka nag-innovate, mawawala ka sa linya. Kaya yung attendance, kasi yun ang pinipilit mo eh, no? Hindi naman po, wala naman po yan sa Biblia, no? Tradition lang po, no? Cultural, societal, no? So, yun po yung mga tao ng mga ganun, hindi din, kaya nga hindi sila nag-aaral sa LIMS eh. Kasi may mga acne yun eh. No? Ang lalaki ng acne nun eh. Ang mga ganyan. Wala na po sila nung tinatawag na, ba't mag-aaral pa ako? Alam ko na yan. Diba? Mga ganun ng mga ano. Ba't mag-aaral ko pa eh? Tagal na akong elder eh. No? Palagi na lang akong elder. Yung pala baog na elder eh. Kasi siya na lang palaging elder eh. No, hindi nanganganak ng elder. Baog. Okay po, thank you po. So, maraming factors na sasagasian. Relevance, no? Community, leadership. So, ayun po mga kapatid ang mga ano. Wala pong time, no? Kung ano po yung time, kung yung iba hindi available ng time, you make yourself available for their time. Kasi po, hindi naman po ikaw yung pagsisilbihan dapat, no? Ikaw po yung dapat magsilbi. Ikaw po yung servant eh. Ang pwede lang i-enforce natin, syempre yung yung hindi tradisyon. Katulad ng Sabbath keeping. Okay. No, yung mga nasa Biblia. Pero yung mga oras, no, wala naman yun sa Biblia eh. Nasa liturgical lang yan. No? And diniscuss na natin yan eh. No? Sa art of worship. Okay po ba, ma'am? Yes po, thank you po. Dapat ikaw na yung nagiging elder ng simbahan eh. No? Kasi ikaw yung nag-aral sa LIMS eh. Tanggap. So po, Dok, pagka yung iba, mentras nag-aaral ka at parang ikaw pa yata yung gustong i-disregard. Correct. Kasi po iisip Natit- na, ewan ko po ba? natitreat, yung iba kasi, natitreat din. No? Oh, Meron yes. silang natitreat na intimate. Parang ikaw ay threat sa kanila kasi ikaw yung nag-aral. So, sila hindi nag-aaral. Sisiraan nila yung nag-aaral. Okay. So, maraming ganun eh. No? Pag ang pastor mo ay hindi supportive ng iyong pag-aaral, no, ay talagang mahihirapan ka doon. No? But anyway, we are not here to respond
negatively, no? Kasi kung sino yung may edukasyon, sila yung tinatawag na dapat mas nakakaintindi. Tahimik Kasi dapat, Doc. Ano, kasi kasi ikaw sila yung nawa. yung mayroong pinag-aralan eh. So ikaw din ang dapat malawak ang unawa. Lang po. Actually, yan ang sinabi ni Pastor Cortesa dito, Doc, eh. Yung the more na the more na pinag-aralan mo ang isang bagay, the more na alam mo siya, the more na hindi mo alam ang iba. The more na mas tatahimik ka dahil alam mo ang gagawin at alam mo kung saan ka papasok at alam mo kung ano yung nararapat doon. So, ibig sabihin, magiging humble ka. Yun palaging sinasabi ni Pastor Cortesa dito sa amin. Laging humble. So ako nagpapasalamat sa Panginoon dahil si Pastor Cortesa supportive. Napaka-supportive niya. Pag sabi ko may graduation ako ganito, may pasok akong ganito, talagang lagi niya akong pinupush. Go, go. So yun siya eh. Kasi ang ating yung ating pag-aaral, pag nakikita kasi ng iba, ang iba yung yung bagang low self-esteem, hindi ka titignan nila na ikaw ay katulong nila. Tinitignan ka nila na ikaw ay hindrance sa kanilang gawain. Yun sila. So ako ang ginagawa ko diyan ay kung may kailangan sila, doon lang ako papasok. Pag wala silang kailangan, ay suporta lang ako kung anong kanilang gusto. At pag nakita ko medyo nahirapan sila, mag-suggest lang ako na sa magitan ng pagtatanong, maari kayang ganitong gawin natin? Ano kaya sa tingin nyo? Hindi ko i-insist yung akin. Hanggang sa sila yung magtanong, ay, baka alam mo ang gagawin ito. Pwede kaya na ganituhin natin? So, ganun lang po ang paraan na aking ginagawa dito sa aking. Batukan mo na kapatid. Kung matigas ang ulo, batukan mo na. Joke lang. Yun ang masaya, yun ang maganda. Laging may laptik ba? Okay, ganun talaga yan kapatid eh. Na, si Pastor Portisa pala para makakonect sa atin kasi yan, Master of Public Health yan eh. Papaturuin natin dito sa ating Master of Public Health i-open next week. Next year. Actually, Doc, naghihintay siya sa sa signal mo. Kasi nag-uusap kami ni Pastor Cortesa eh. Siya yung aming district pastor dito. Pero sa ngayon, siya ay nasa Oriental at ang inyong lingkod ang ginawa niyang monitoring sa buong distrito. Kaya hindi po may mga time na hindi ako nakakapasok gabi-gabi dahil po sa sunod-sunod po ang aming crusade dito. Last Sabbath may baptism kami na 27 souls diyan sa May Ligaya at kagabi nagsimula naman ang inyong lingkod ng dito, revival sa Batong Buhay. Kaya tuloy-tuloy po ang ating gawain dito sa buong distrito. Kaya medyo marami na akong absent. Praise God. Naghahanap nga kung paano ko makontak si Pastor Pastor Partista kasi siya po ay Master of Public Health yun eh. Kailangan natin yung mga teachers sa public health. Kasi si Pastor John ay isa sa ating mga magtuturo. Si Ma'am Ramak, isa din yan magtuturo. Kasi para makapagturo dito, kailangan na mayroong master's degree na nakuha nila sa accredited din na school sa CHED. Kasi ang ating Master of Public Health, ipapa-accredit natin sa CHED. So, ang mga professor natin, kailangan din
graduate sa school na accredited sa CHED. Kaya we need more more professors. Yung misis niya, Doc, ano yun Doctor of pwede natin Doctor yun. kunin pala yun, Doc, para sa magtuturo din. Wag nating kunin. Ano lang, i-request lang natin. Oo. Tama. Ibig ko sabihin, di ba yung may ano tayo, yung kay Ma'am Kalem? Baka pagalitan tayo ni Pastor, Sir. kunin natin. Andyan pala si Pastor Portisa sa inyo. Yes po, siya po ang ating district pastor dito sa ngayon. Kaya siya po ay Kasi galing yan sa amin, sa Liti. yes, galing siya diyan, presidente siya diyan eh. Baka ma-elect siyang Oh, director dito sa Mindoro Mission. paki-regards. Sabihin mo na lang yung pangalan ko, kilala ko niyo. Paki-regards. Okay, kasi Kilala matagal yan ko. sa baybay eh. Before siya na na-elect as ministerial executive secretary. Matagal yan, na-assign ako sa Samar, siya na-assign sa baybay. Oo. Hmm. Dito yan, assign yan dito. Abogado din yun, Doc eh. Pastor Portisa. Okay, mga kapatid, nandiyan na ba si Katapos lang sa krusada Sir natin Billy? ngayon. Nandiyan na si Sir Billy, no? So, let's have a break, mga kapatid. Thank you very much. Wala na po tayong klase next week kasi thesis and apologetics defense na po. Yung mga hindi pa ay konsentratan nyo na po para tayo po ay pakasama sa Magpo-post po ako mamaya or bukas. Sanang schedule sa ng schedule ng defense. Kung sino magde-defend sa Sunday, we will have Sunday, meron tayong siguro mga 10 na magde-defend sa Sunday, this coming Sunday. Tapos, during the week, siguro mayroong mga every night may 2. So, that will be Monday, Tuesday, Wednesday. Walang Wednesday kasi midweek prayer meeting. No, tayo naman po ay very cooperative sa programa ng ating church eh. No? So we do not schedule classes na magko-conflict sa program ng ating simbahan. Mamaya sabihin nila ay reform na to, no? So ang atin lang is Monday, Tuesday at saka Thursday. So Monday 2 yung magdi-defend. Sa Tuesday 2 yung magdi-defend. Sa Thursday 2 ang magdi-defend. So that will be 14. 14. No. 2. 6, di ba? 26, no? Tamang-tama pagka December 17 another 10. So tapos na po yung 26 na mga masters. Tapos 18 aalis na. 18 ang iba aalis na papuntang Manila eh. Ang iba aalis 19, no? Si Prof Billy, anong araw ang alis mo diyan, Prof? Sa Israel? 18 po, Doc. 18 ng So umaga. So 19, nandito 19, ka na. nandiyan na po ako ng alas 7 po. 7:30, pero makakalabas po ako ng airport mga 9 po siguro, Doc. Mas malapit pala yung Israel kaysa Bohol.
Mas ma- Kasi yung sa Bohol, 20 pa sila makakarating eh. Okay. 12 hours. Ah, 12 hours po daw. 12 hours daw pala. okay, so maunang aalis sila Doc Ares. Mahuli kang aalis pero mas una kang makakarating. ah, okay, so no. Mga kapatid, ibigay na natin yung panahon kay Prof. Billy kasi ito po last na natin this week. Anyway, tuloy-tuloy pa rin natin ito sa January, no? Opo. So, Doc, yung minsan yung Biblical Hebrew B sa January na po. Itutuloy natin. po sa yung sa B-Doc sa ano na po yun, doctoral. Opo. Sa January na po yun. Doc. Oo, sa January na po tayo. Opo, opo. Opo.